Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito mga kababayan, pag-usapan natin itong mga kandidato ng PDP laban na talaga naman pong tinulungan ng mga taga Cebu. Ito pong nasa ating screen. Ayan po yung yung binoto ng mga taga Cebu ng 2025 senatorial elections. Kaso ang problema mga kababayan, noong panahon ng sakuna dyan sa Cebu, hindi po makita ito mga ito. O, nasaan na kayo? Nasaan na kayo nung kinakailangan kayo ng mga taga Cebu? Kasi nung mga panahon na kayo nangangampanya, ang dami niyong pinangako sa mga Cebuano. Pero ngayon, nasaan na kayo? Ha? Okay, pero bago natin pagpatuloy itong usapan tungkol dito, may sisingit lang ako. Ito mga kababayan pag-usapan lang natin saglit itong si Anjo Iliana. Kasi mga kababayan, ito pa lang si Anjo Iliana ay may utang may utang dito sa isang male personality, dito sa bilyonaryong male personality na kaya siya nakautang ay dahil tinulungan siya ni Nanay Christy Permin. Nangutang siya, ginawa niyang daan si Nanay Christy Permin para makautang doon sa male personality. Kumbaga, naging daan itong si Nanay Christy para siya'y mapautang. Pero binabanatan pa rin ito ni Angelina, ito si Christy Permin. Di ba napakawalang utang na loob? Ito ngayon mga kababayan, hindi na nakatiis si Nanay Christy dahil nga dinadamay siya. Doon sa pagbanat niya kay Tito Sen, pati nga kaming mga vloggers dinamay pa hindi namin siya tinigilan. Hindi rin siya tinigilan ni Nanay Christy Permin. Kaya nangyari, bigla siyang kumambyo, biglang umatras, natakot. Pero gusto ko lang balikan ng konti ito para alam ninyo mga kababayan kasi hindi pa po tapos Mukhang hindi pa tapos si Anjo Iliana sa kakadakdak Ito mga kababayan, yung tungkol sa utang tungkol sa utang. Balikan lang natin konti. Kung alam sana bayaran mo na yon. Bayaran mo na, niyan hindi ka nga nagsasabi kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na. Alam ko yan dahil ako naging tulay, kaya ka pinautang niyan. Biruin mo, Anjo Iliana, nakiusap ka kay Nanay Christy para makautang ka dun sa male personality. Tapos ngayon, babanatan mo si Nanay Christy. Pagkatapos mong humingi ng tulong, napakawalang hiya mo talaga, walang utang na loob na itong kupal na ito. Diyan pa lang sa pagbanat niya kay Tito Sen doon sa mga Dabar Cards Ang laki na itulong ng Itbulaga sa kanya, binabanatan niya. Hindi napakawalang utang na loob. Tapos pati si Nanay Christy binanatan niya. Dito, bumibelta tuloy si Nanay Christy. Patay ka. Meron ka palang utang na siya yung daan para mapautang ka. Ngayon, ni Haniho, hindi ka pala nagpapakita, hindi mo binabayaran. Yun ang kunahin mong bayaran. Huwag mong tanungin yung tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen. Wala kang pakialam doon. At saka nakakahiya itong ginagawa mo. Pagkatapos kang tulungan, ito igaganti mo sa mga tao na nagpala sa'yo. Sos Maria Josep, ewan ko na lang kung may kakampi sa'yo dyan. Nagulat kasi ang lahat Nagulat talaga sa reaction niya. Yun ang reaction talaga na nagulat at bakit siya pa sa kanya. Meron pa siyang resibo. Yun daw na mayapang director na si Direk Bart De Leon. Umiiyak siya sa akin noon. Dahil inano nyo siya, binakbite nyo siya, pinagsasaksak nyo sa likod para maging mapalitan daw, para mawala bilang director, pati raw yung asawa. Ganon daw. Pinagkaisahan daw. Sos Maria Josep, nakakaloka, no? Ay, nako, tama ka, Paolo Ubalde. Si Willie Revillame, inutangan niya. Ayan, diretso. Ni Haniho, nagsabi ka ba kay Willie kung kailan mo ba? Kung alam, Okay, so ayan mga kababayan si Willie Revillame po ang inutangan. Noong mga panahon na yun, di ba, alam naman natin na si Nanay Christy at si Willie Revillame ay talagang sanggang dikit yan. Magkaibigan yan. So siguro, sabi ni Angelina, Nanay Christy, baka pwede naman tulungan mo ako, mangungutang ako, wala na akong pera ngayon, tinulungan ka ni Nanay Christy. Tapos ngayon, babanatan mo si Nanay Christy dahil pinagtatanggol lang naman ni Nanay Christy etong si Tito Sen na binabanatan mo, Anjo Iliana. Tapos ngayon sinabi mo pala, tinatakot mo lang, nagbabluff ka lang pala.
Ang pangit ang ugali mo, Brad. Ang pangit ang ugali mo. Tapos yan pala, yung utang mo, hindi mo binabayaran. Ito, may dahilan si Anjo Iliana kung bakit hindi niya binabayaran. Ito, sabi ni Anjo Iliana, si Willie, matagal ang pinagsamahan namin yan. Very close kami ni Willie. Nag-reach out ako sa kanya, mabait naman si Willie. Kapag kilala mo talaga siya, galante yan. Tinulungan ako ni Willie. Ayaw niya akong pagbayarin. Wow. Kaya pala, hindi nagbabayad itong si Anjo Iliana dito kay Willie Rebillame ay dahil ayaw daw siyang pagbayarin. Well, mga kababayan, kayo ba? Pag nangutang kayo, tapos hindi kayo sinisingil, ayaw kayong pagbayarin hindi nyo nababayaran. Ibig sabihin nun, makapal ang mukha mo. Ibig sabihin, walang hiyakan tao ka. Pero mo umutang ka, tapos, siyempre, si Willie Rebillame, talagang galante yan. Bilyonaryo yan, maraming pera yan. At mahihiyayang maningil. Ikaw naman, bilang nangutang, hihintayin mo pa na singiling ka? Hihintayin mo pa na talagang, ay, Anjo, yung utang mo sa akin, bayaran mo na, kapal ang mukha mo. Hihintayin mo pa ba na gano'n, na singiling ka ni Willie Rebillame? Siyempre, mahihiyayang tao na yan. Yung mga ganyan mga milyonaryo, hindi yun basta-basta naniningil. Di ba? At doon naman sa mga nangungutang, dapat hindi na natin hintayin na singilin pa tayo. Sabi ni Anjo, hindi naman ako pinagbabayad Kapal na mukha ko. Kahit hindi ka pinagbabayad, kahit hindi ka sinisingil, magbayad ka kasi utang yan. Hindi naman hingi yan Hindi naman kusang loob binigay ni Willie Rebillame sa'yo yan. Inutang mo yan, nakiusap ka. O kaya naman daw hindi nagbabayad, Nay Christy. Nanay Christy. Kaya naman daw hindi nagbabayad, hindi naman daw siya sinisingil. Kapal na mukha, di ba? Di ba, Nanay Christy, kapal na mukha ni Anjo? Pero mo nangungutang ka, tapos hindi mo babayaran, hindi ka nagpapakita, hindi ka nagpaparamdam. Bakit? Dahil hindi naman daw siya pinagbabayad, hindi naman daw siya sinisingil. Kapal na mukha mo. Utang yan. Ang utang dapat bayaran. Ang utang dapat bayaran. Ngayon, kung nagbabayad ka na, at nung panahon na yun, nagbabayad ka, sige na, wag na. Ayun, okay lang yun. Pero hindi, ako ipipilit ko, utang yun ba? Hindi pwedeng hindi Inutang mo yun Hindi, tanggapin mo yan, bayad ko yan, utang ko yan At saka na lang siguro ako, hiling uli sa'yo. Saka mo na lang ako tulungan kapag nangailangan ako. Pero ngayon, magbabayad ako, utang yan Hindi yung magbabayad ka, siguro ayaw mo pabitawan yung pera. Ayaw pabitawan yung pera ito, pare, ito yung bayad ko sa'yo. Ito na yung bayad ko sa utang. Sabi ni Willie Rebillame, hindi, sige, wag na. Siguro ang tagal na ng panahon Siguro na-visit na rin si Willie Rebillame, walang iya ito. Ang tagal-tagal ng panahon bago bayaran. Di nung aabot na ni, siguro ni Anjo. Ito, kwento ko lang to, hindi. ito lang malamang yung nangyari, Hindi ko nang sinasabing ganito yung nangyari, pero inaabot niya na yung pera. Ito pare, salamat sa pagpapautang mo sa akin. Sabi ni Willie Rebillame, sige na. Wag na. Ayaw naman bitawan yung pera. Ayaw mo ba talaga? Hindi, babayad ko sa ito. Hindi, wag na. Talaga, thank you. Sabay bulsa ang putik. Kapal na mukha kapag gano'n. Mahiya ka naman, Anjo Iliana. Hindi porke hindi ka pinagbabayad, hindi porke hindi ka sinisingil, hindi mo na dapat bayaran yung utang mo. Utang yan. Ang utang dapat bayaran. Tandaan mo yan. Tapos tatakbo kang senator, wala kang utang na loob. Wala, kawawa ang boboto sa'yo. Sigurado, kawawa ang boboto sa'yo. Kasi nga, ang galing mo mangako. Ibibigay ko sa inyo ang langit at lupa. Pati impyerno, ibibigay ko na sa inyo. Iboto nyo lang ako bilang senador. Excited na nga raw siyang manalo kasi babanatan niya raw si Rapi Tulfo Kapal na mukha. Ibang klase ang fighting spirit na itong Tulonggis na to.
Lalabanan niya raw si Rapi Tulfo kasi galit siya kay Rapi Tulfo kasi sinabihan siya dati ni Rapi Tulfo na stupido eh. Pahiya siya eh. O ngayon, may video siya na binabanatan niya si Rapi Tulfo. Wala talaga to. Wala sa ayos to si Anjo Iliana. May saltik na rin ata ito eh. So, ayan mga kababayan, siningit ko lang kasi ay tumigil na ito ni Anjo. Magbayad ka ng utang mo, Brad. Hindi porke hindi ka sinisingil, ayaw kapag bayaran, hindi mo nababayaran, utang yan. Ulitin ko, ang utang dapat bayaran. Okay? Kapal na mukha mo. Okay, ito na mga kababayan. Ito pa, mga walang utang na loob. Ito yung listahan ng mga top senatoriables na nanalo po dyan po sa Cebu noong 2025 elections. Ayan, ibinoto kayo ng mga taga Cebu ngayon. Kailangan nila kayo. Nasaan kayo? Sino? Si Bongo, Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Bam Aquino, Philip Salvador, Raul Cabacal, Lambino, JB Hinlo, Erwin Tulfo, Tony Vic Rodriguez. Ayan po yung 11 na top 11 na binoto po ng mga taga Cebu. O ngayong panahon na nangangailangan ng mga Cebuano, nasaan kayo? Nasaan kayo? Meron na bang nagpunta sa Cebu dito sa mga ito? O ang ginagawa nila ay nagpaplano na naman ng malawakang rally para patalsikin ito si Presidente Bongbong Marcos? Kasi may rally daw INC. May sasama raw ang JIL, sasama daw ang KOJC. Sama-sama. Etong mga religious groups. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, dapat yung mga ganyan, mga religious groups, na na sumasali sa politika, 'di ba dapat yan sinisigilan natin ng tax. Kasi hindi na sila non-partisan 'di ba? Kasi 'di ba separate ang religion sa estado, sa usapin ng estado. So, marami nagsasabi dapat singilin na ng tax yung mga yan kasi nga nakikialam na sa politika well anyway, karapatan naman nila, karapatan naman natin lahat na maghayag ng ating damdamin as long na walang kaguluhan. As long na tahimik, mapayapa. Kasi ang iba ginagawa dito, ginagamit ito para sa pansarili nilang kapakanan. Diba? So, imbis na sana ganun ang gawin nyo, magplano kayo ng mga rally-rally, imbis na magplano kayo na patalsikin ng gobyerno, sana naman, ang ginawa nyong pagpaplano ay tumulong kayo dito sa mga Cebuano. Itong mga Cebuanong ito ang nagbigay ng malaking boto sa inyo. Ayan halos lahat ng PDP laban senators pasok doon sa top 12. Diyan po sa Cebu. Pero nasaan kayo ngayon? Tumutulong ba kayo sa Cebu? Pagkatapos yung humingi ng pabor, pagkatapos yung humingi ng boto, ang dami nyo siguro pinangako dyan sa mga Cebuano. Pero ngayon, nasaan na kayo? Sino-sino yan? Bongo de la Rosa, Jimmy Bondoc. Meron mo taas ng boto ni Jimmy Bondoc. Hindi ka man lang nagpunta ka naman ng Cebu. Kahit kantahan mo na lang sila, okay na yun. Camille Villar, Bam Aquino, Philip Salvador, Raul Lambino, JB Hinlo, Erwin Tulfo, Tony Vic Rodriguez. Sana sir, mga sir, hindi porke natalo kayo, yung iba dyan natalo, hindi na kayo tutulong. Dapat tumulong kayo. Lalong-lalo na yung mga nanalo. Sino yung mga nanalo? Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, Villar, Bam Aquino, Erwin Tulfo. O yan kayo, dapat nandyan kayo kasi ang laki ng naitulong sa inyo ng mga Cebuano. Pero yung mga talunan, dapat tumulong din kayo kasi ang laki ng pakinabang ninyo, ang tataas ng boto ninyo galing sa Cebu. Pero di man lang kayo tumulong. Tinuuna niya pa magplano ng rally, malawakang rally para patalsikin itong ating presidente. Grabe naman, ang kapal naman ng mga face nyo. Nowhere to be found. Ito mga kababayan, basahin ko lang itong ating komento ng ating mga kababayan bago tayo magtapos. Nowhere to be found andun sa mga mansyon nila, Netflix. Nagni-Netflix lang daw. Where are you now, instant billionaires? Busy po sila, Mr. Chair. Ayan, mga kababayan, binabasa ko lang In the times of calamities, problems, and needs, doon natin makikita ang pagmamahal ng mga tunay kung sino ang may puso
Kaya gamitin natin ang mata at pag-iisip. Hindi yung parang malasakit pagka-eleksyon pero pagdating ng bagyo at kalamidad, wala. Oh. Maniwala kayo sa mga budol na yan. Tuloy. Oh. Hinahanap ko yung nagmamalasakit kung nasaan na. Nasaan na ba si Mr. Malasakit? Ha? Tumulong na ba? Mag-comment nga kayo mga kababayan kung ito sa listahan dito, kung meron nang nagpunta sa Cebu at nagpahatid ng kanilang tulong, kung meron na. Kasi tinulungan sila ng Cebuano sa pamamagitan ng kanilang mga boto. O ngayon, ano yung ganti nila? Dito mga panahon na nangangailangan sila. Gumaganti ba ng tulong? Kahit konti lang, hindi naman sinasabi na talaga ubusin nyo yung mga ninakaw, yung kayamanan ninyo Kahit konting tulong lang, magpakita man lang kayo doon, palakasin nyo yung mga loob ng mga kababayan natin doon. Kasi noong mga panahon ng eleksyon, panay ang kamay nyo doon, ikot-ikot kayo, kamay-kamay kayo doon O ngayon, magpakita man lang kayo. Para makita na totoong kayo handang tumulong sa mga Cebuano o nung panahon lang ng eleksyon. Mga kupal to mga to ito. Inay, Jimmy Bondok, wow. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Sana po ay itong ating mga politiko na humingi po ng tulong sa Cebu para makakuha ng mga boto ng panahon ng eleksyon, magpakita naman kayo. Tulungan nyo naman ang mga Cebuano na nung mga panahon ng eleksyon ay tinulungan kayo. Unahin nyo naman yung ating mga kababayan na nasa lanta. Wag naman yung inuuna nyo yung pagpaplano para pabagsakin ng gobyerno. Grabe kayo. Pagkatapos nyong pakinabangan, ngayon wala na. Hindi nyo napapansinin. Kapal ang face. Parang eto lang Eto si Anjo. Parang si Anjo. Pagkatapos mangutang biglang nanahimik. Hindi naman daw siya pinagbabayad. Hindi naman daw siya sinisingil sa utang niya. Utang nga yan Kahit di ka sinisingil, kahit ayaw ka pagbayaran mo dahil utang yan. Hindi mo naman hiningi yan Dapat nang hingi ka na lang. Ang utang dapat bayaran. Ganon din ang utang na loob dito sa mga binoto ng mga taga Cebu. Magpakita naman kayo ng konting utang na loob. Diba? Hindi yung porke natalo kayo, yung iba dyan natalo, wala na. Yung mga nanalo, sige, yung mga nanalo na lang. Sana tulungan ninyo itong ating mga kababayan sa Cebu. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.